tapos mag-develop ka ng pwedeng susunod monthly at palitan. Morning naman. Tayo po tumayo. Panyaya sa pagdiriwang at pagsamba. Manumbalik tayo sa Diyos na siyang nagpagaling at nagbuklod sa atin at damhin natin ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Purihin at pasalamatan natin sa araw na ito ang Diyos dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig at pagmamalasakit para sa atin. Maraming salamat po, Panginoon, sa isa na namang araw, sa isa na namang umaga na kami ay muli mong tinipon, binigyan ng kalakasan upang kami ay sama-samang magpuri sa iyo at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pong pananambahang ito at ikaw nawa ang aming maitayo. At maging sa amin pong kasama sa online, Lord, samahan mo rin po sila at maging bukas din ang kanilang mga puso sa
pakikisama sa amin pong pananambahang ito. At ang bawat isa po sa amin ay handa mo ang aming mga puso at isipan sa aming pong pagsambang ito. At naway maging kalugod-lugod nawa kami sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoon, Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos at humingi tayo ng kapatawaran. Magbalik loob tayo sa Kanya at lubusang magpasakop sa Kanyang kapangyarihan. Dumalangin tayo na tulungan niya tayo na makaiwas sa daan ng kasalanan. Hilingin natin sa Diyos na ituro sa atin ang daan na dapat nating lakaran, na ang patutunguhan ay buhay na walang hanggan. Pagsisihan natin at talikdan ang ating kasalanan. Mga kapatid, mahal po tayo ng ating Panginoon. Kapag po tayo ay lumalapit sa Kanya, hindi po niya tayo itataboy. Pinapatawad ng Diyos ang sino mang humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Magdiwang tayo, sumainyo nawa ang Kanyang kapayapaan. Amen. Ang may papurihan at ang anak at ang Espiritu
pa sa unang hula, ngayon magpakailanman. Walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Ipamahagi natin sa ating mga kapatid ang kapayapaang ating nakamtan. Batiin po natin ang bawat isa. Sumaiyo ang kapayapaan. Peace be with you. And I love you with the love of the Lord. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, narito po kami at sinasamba ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi ka po namin nakikita. Hindi ka po namin nahihipo. Pero nadarama po namin ang iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming pinapahiram ng buhay at ng kalakasan. Batid namin, O Panginoon, na kami ay parang mga damo lamang. Para kaming hamog lamang. Narito, pero kung gugustuhin mo ay pwedeng mawala agad. Kaya't labis po kami nagpapasalamat sa iyo sa patuloy mong kalooban na kami ay mabuhay. At dalangin namin na naway kami maging karapat-dapat sa pagpapahiram mo ng buhay sa amin. Naway matagpuan mo kami, Panginoon, na nakasusunod sa iyong pamantayan at kalooban. At naway matagpuan mo kami, Panginoon, na gaya ng iyong nais sa sino mang anak mo, kami ay nakapagbibigay ng pag-asa. Kami ay nakapaghahatid ng kagalakan at hindi ng kalungkutan sa aming mga kapwa-tao, lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa presensya ng bawat isang naririto ngayon at sa mga kapatid namin kasama namin online. Ang iyong namang banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin at maghari sa amin. At kami nawa ay maging handa sa pakikinig at pamumuhay ng iyong kalooban.
Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Matamis ang magtiwala na Jesus nagdakila. Jesus, Jesus, anong damit aking nais ang sa iyo'y malalim. Magsitayo po ang lahat sa pagbasa ng banal na ebanghelyo. Ang ebanghelyong ating pagninilayan ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 16, talatang 33. Sinabi ko ito sa inyo. Jesus po ang nagsasalita. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat sa araw na ito. Sumain niyo ang kanyang pagpapala at kapayapaan. Amen. Salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas ko daraanan. Makiupo na po ang lahat at tayo ay makinig sa mensahe sa awitin.
Thank you. Good morning. Tapos na agad ang buwan ng July. Ang bilis, ano? Parang kailan lang tayo nag-celebrate ng Pasko. Malapit na uli ang Pasko. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Yung July ay napaka-espesyal na buwan para sa akin, lagi, taon-taon. Pero ngayong taong ito, hindi lang siya special dahil naging birthday ko. And by the way, salamat po sa lahat ng inyong napakagandang salita. Para pong eulogy, alam ko na sasabihin nyo pag ako'y nakaburol na dito. Hindi ko na pwede na akong kunin ni Lord. Narinig ko na ang mga sasabihin niya. Special yung July natin ngayon, hindi lamang dahil sa birthday, kundi dahil sa mga milestone, dahil sa kahangahangang historical na pangyayari sa ating buhay na tayo ay nagkaroon ng lot title na mithing-mithi natin sa matagal na panahon. At yan po ang dahilan kung bakit itong July 2026 will always be remembered as a milestone in the life of our church dito. Sa dami ng naging pastor, sa dami ng nagsilbi, sa dami ng dumaang leadership sa United Church, after 98 years pa, nagkaroon ng ganito. At ito'y napakalaking feeling of security sa ating lahat. Marami po tayong churches na nawala, inagaw ng iba dahil walang title sa pangalan ng United Church of Christ in the Philippines. Mga matatandang simbahan, nung wala na yung mga lehitimong mga membro, nung may bago nang pumasok na iba-ibang denominasyon, yung pala ang interest sila ang maging may-ari. Nakapakalungkot nun. But I feel secured dahil dokumentado na. At maraming salamat sa ating mga kapatid na talagang nagbuhos ng maraming oras dito. Lalo na ang kapatid na Archie at kapatid na Boyet. Ayun, nasa natin Archie? Ate Kumare. Thank you. Agosto na ngayon, at sa UCCP, ito ay buwan ng misyon. Sabi nung iba, ang Agosto daw ay buwan na malas. Huwag kayo maniniwala doon. Kasi daw agos ng agos. Puro ulan, puro bagyo. Malas daw sa mga negosyante. Wala pong buwan na malas. Wala pong buwan na nilikha ang Diyos na makakasama sa atin. In fact, sa United Church, ang ganda po. Ang ating buwan ng Agosto ay Mission Month. Buwan ng misyon. At next month, magpapatugtog na ulit tayo ng Christmas carols. Lapit na. At dahil Mission Month, ang title ng sermon ko ngayon ay Encouragement. Magandang maitanong din sa sarili. Ano bang klaseng membro ako ng church? Ako ba'y encouragement o discouragement? Sa dictionary, ang kahulugan nito ng salitang encouragement ay the action of giving someone support, confidence, or hope.
Ang synonyms ng inspiration ay cheer, promotion. Napaka-importante po niyan. Yung mga maliliit na kanilang achievements ay bibigyan mo sila ng pagkilala, pagpapahalaga. You are very good. That's great. Yun po ay words of encouragement. Napakahalaga po niyan. Yung mga kabataan kumakanta natin, for example, pagka sila ay kumanta at sinabihan mong pagkatapos ng worship na, salamat sa inyong mensahe, ang ganda ng inyong pagkakakanta. Thank you. That's encouragement. Pero pagka labas nila, sasabihin, ba't naman kayo napakasintunado yung kumanta, nakakahiya kayo. Sa palagay nyo, may kakanta pa sa linggo? Eh, ako man. Kapag ka yung pastor ay bumaba at nag-sermon, pagkatapos mag-sermon, pagkatapos na simba, napakalaking encouragement yung, Pastor, salamat po sa mensahe ninyo. Ari po ang sobre para sa'yo. Ang gandang encouragement po yan. Alam nyo, kahit ang pastor nyo ang bahay ay pawid, tabla naman ang mukha. Halimbawa, yung isang kapatid may sakit. Nabalita mo may sakit. At medyo ang finding si masama, cancer. Ano sasabihin mo? Naku, delikado yan. Walang nakakaligtas dyan. Ang sakit ng pagdadaanan mo. Tama ba yun? Ang words of encouragement dyan huwag kang magwo-worry. Huwag kang mag-alala. Isasama kita sa panalangin. God will take care of you. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Gusto mo ba samahan kita sa pag nagpa-check up ka? Encouragement. Yun po ay nakakabawas ng karamdaman. Nakakabawas ng suliranin. Kahit nga mga jokes nakakatulong. Yung malungkot na malungkot. Ba't ka malungkot? Stage 4 daw cancer ko. Stage 4 lang 1 to 15 yan. Alam nyo, lalo tayong mga Kristiyano, napaka-importante po sa atin na tayo hindi pinagmumula ng negatibong, maglilikha ng negatibong damdamin. Hindi po yan makakristiyano. Ano ang kabaliktaran ng encouragement? Siyempre, alam nyo na yon. Ano? Discouragement. Meaning, an attempt to prevent something by showing disapproval or creating difficulties. Deterrent. Yung wala ka nang nakita kundi may negatibo. Kalalabas pa lang simbahan niya. Ang pangit ng kanta ng choir. Puro kasintonado. Ang pangit ng sermon. Pangit ng liturgy. Merong ganun mag-anak. Pagka-uwi ba naman ng mag-anak, kakain sila Grabe, ang pangit ng sermon ni Pastor, ano? Oo nga. Saka yung bulaklak, ang papangit. Saka yung kwasitonado. Sabi nung ama, Mami, magkano offering mo? 20.
Ikaw, magkano offering mo, baby? 10. Ikaw, magkano offering mo? 5. Ba't kayo naghahanap ng maganda? Napagalitan pa sila. Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili, ako kaya, ano kayang Kristiyano ako? Ako ba'y nakapagbibigay ng inspirasyon? O ako ba'y nakakatisod? Importante po sa buhay Kristiyano yung self-reflection, self-examination. Dapat kilala natin ang ating sarili. At dapat alam natin na mayroong mali na hindi dapat gawin. Kung sakaling may mga taong hindi encouraging ang buhay o hindi nakaka-inspire ang sinasabi at hindi supportive sa iyong sitwasyon, meron naman talagang ganun eh. Meron talagang likas na nega eh. Huwag ka pong mag-alala. Dahil manatili ka lang sa Diyos, may makapagbibigay pa sa iyo ng encouragement. At ang pinakamaraming encouragement na makukuha mo ay mula sa Biblia. Ang words of encouragement na talagang mapagkakatiwalaan natin at hindi nambobola ay yung ating Biblia. At ito po ang good news ko sa inyong lahat sa araw na ito. Marami pong words of encouragement, verses na nagbibigay ng encouragement sa ating lahat. Una, Philippians 4:13. Ano po ang sabi doon? Hala, anong sabi ni Apostol Pablo sa atin? Philippians 4:13. No cheating. Yun. I can do all things through Christ who strengthened me. Magagawa ko lahat ng bagay dahil doon kay Kristo na siya nagpapalakas sa akin. Importante po yan. Yan yung words of encouragement na galing kay Apostol Pablo na sinabi niya sa mga taga-Pilipos. Kasi maraming nade-discourage dun eh. Nagsisimula yung Christianity pero maraming problema. Lalo na po yung persecution, pag-uusig. Pero si Apostol Pablo, sa kabila ng marami niyang mga pains, marami niyang suliranin sa buhay, sa halip na negatibo ang lumabas sa kanya, sa halip na sabihin niyang, huwag na kayong maglingkod kay Kristo, tanyo ako nangyari, ako yung faithful kay Kristo, ako yung, yan na pala ako, puro sakit, puro pagdurusa. Hindi po ganun ang lumabas kay Apostol Pablo. Sabi niya, alam niyo, nagagawa ko lahat ng bagay at magagawa mo rin lahat ng bagay kapag ikaw ay na kay Kristo. Kaya mong magtagumpay. Amen? Importante po na nasa isipan natin lagi yung Philippians 4:13. Ikalawa, Isaiah 40:31. Naku, kailangan natin talagang magkaroon ng baon lagi. Nung po ako'y pastor sa Kalamba, ang naging practice namin bago mag-Sunday school, lahat ay magre-recite ng kanilang baon na Bible verse. Sa gayon, bawat isa ay ma-encourage magbasa ng Biblia at mahihiyang dumalo ng walang baon. Di ba? Pag nasa picnic kayo, pag wala kayong baon, sabi, patlak, ay wala kang baon, mahiya ka eh. Eh ngayon,
Siguro magandang gawin dito, mga Board of Christian Education, no? Lahat tayo, Ate Del, magpaparecite ka ha. Beginning next month, magbabaon. Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Ang lahat ng nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong lakas. Napaka-encouraging po nito. Kapag po tayo punong-puno ng kalungkutan, marami tayong utang na dapat bayaran, may karamdaman, kaya napakamamahal ng ating gamot, may mga bills na dapat bayaran, mayroon tayong mga kaibigan na toxic, mayroon tayong mga opisina at tanggapan na nakaka-stress. Minsan gusto na nating sumuko eh. Pero, hindi po sa sanlibutan ito ang hope natin. Ang nagtitiwala sa Diyos ay magpapanibagong lakas. Pag wala kang tiwala sa Diyos, alam mo, manghihina ka lang talaga. Magpapatiwakal ka, kagaya ng iba. Alam niyo, ang pagtitiwala sa Diyos ay nakapagdudulot sa atin nung hindi ka natatakot kahit saan. Hindi ka natatakot sa kahirapan. Hindi ka natatakot sa kalamidad. Hindi ka natatakot sa suliranin. Hindi ka natatakot sa mga challenge ng iyong trabaho. Sapagkat ang pananalig sa Diyos ay nagdudulot ng katatagan ng ating pagkatao. Amen? Palakpakan naman natin ating Panginoon. At saka yung pananalig sa Diyos, alam mo, nagbibigay yan ng tibay ng loob eh, tapang. Tapang na harapin ang kahit ano. Meron akong kilalang lalaki, katipuno, nag-gym yan, lakas eh. Pero yung pala'y kaduwag, takot na takot sa asawa. Kasi isang umaga, matapos mag-almusal, kumuha siya ng gunting na malaki, ng panggupit ng damo. At naggugupit ng damo sa harapan ng bahay, pinapantay, pinapaganda. Biglang dumungaw yung asawa, "Berteng! Ano itong nakasulat sa text mo? May nag-text sa'yo." Magkikita daw kayo at mayroon pa nakalagay na muwa-muwa. Wala. Pulang-pula agad eh. Pagkatapos mong maggupit yan, umakyat ka dito at mag-uusap tayo, ha? Ulang nga. Di alam gagawin. Tinapon yung gunting na malaki. Kumuha ng gunting na maliit. May baon. Tapos ginupit yung halaman. Alas 10 na ng gabi, nagugupit pa eh. Hindi makakyat ng bahay. Takot na takot. Tulog na yung asawa. Nagugupit pa siya. Ang pagtitiwala sa Diyos at ang pagiging connected sa Diyos sa lahat ng larangan ng buhay ay nagdudulot sa atin ng tatag ng pagkatao. In whatever aspects ng ating buhay. At yun po yung napakaganda. Ang Diyos po ay laging nagbibigay sa atin ng encouragement. Alam nyo, sa tagal kong nagbabasa ng Bible, kahit kay Jesus sa Christology, wala pong nakitang negatibong message si Jesus sa atin na, hopeless na ang mundong ito. Wala ka ng pag-asa. Magpakamatay na lang tayo. Ang dami ko pong nakuha ay encouragement.
Ito yung number 3. 2 Corinthians 1, 3-4. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort of we ourselves receive from God. Ang ganda-ganda niyan sa translation sa Tagalog. Ito pong 2 Corinthians, sulat ni Pablo, ay sa panahon din na mayroong mga suliranin at bagabag ang mga taga-Korinto. Ang sabi niya, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Yun naman. Kaya dapat tayo mag-encouragement. We are blessed so that we may be a blessing to others. Pinagpala po tayo ng Diyos para tayo maging pagpapala. Sa Gospel ng Matthew 6:31-34, eto, maganda rin itong encouragement. Huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin sa pagkain, sa inumin, o sa damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Yung mga walang pananampalataya, sila talaga ay nababahala. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun ang reminder. Merong keyword seek ye first. Kung gusto natin tayo na i-encourage, kung gusto natin tayo na i-strengthen sa ating faith, kung gusto natin tayo ay always hopeful, seek first the kingdom of God. At ikaw po ay patuloy na makakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Kung ang ibon nga daw ay pinapakain, nabubuhay, di naman magtatrabaho, wala namang employment, di naman nagpasok sa call center, di naman nag-effort man lang, nabubuhay, ikaw pa ba naman? Mas mahal po tayo ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Marami pa po. Ang dami pong words of encouragement sa Bible. Pero itong gospel natin ngayon, John 16:33. I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Gustong-gusto ko po ito. Alam nyo, napaka-truthful mangusap ng ating Panginoong Jesus. Siya po mismo nagsasabi nito. In this world you shall have tribulation. Hindi po niya tayo niloko. Na pag tayo naging Kristiyano, hindi na tayo magkakaproblema. Hindi po tayo niloko ng Diyos ng ating Panginoon na kapag tayo pumasok sa church na ito, kapag tayo nagsisimba, kapag tayo lagi nanalangin, hindi na tayo magkakaproblema. In fact, ang sabi niya, you shall have tribulations. Hindi problem, tribulation. Ang taas na degree nun, ha? Superlative degree ng problema, tribulation. Magkakaroon po tayo. Reality ng buhay yan Anytime pwede tayo magkasakit.
anytime, pwede tayong kuhanin ni Lord. Wala po tayong magagawa dyan. At I tell you, huwag niyo pong sasaisip na, kaya namatay ni walang pera, walang pampa-hospital. Kayo maniwala doon. Ang dami ko pong kaibigan na mayayaman. Daming pampa-hospital, ang daming pampagamot. Patay din. You see, hindi po tayo may-ari ng buhay eh. Hindi po tayo ang makapangyarihan. Hindi po ang ating kakayanan. Sinabi ni Jesus ang lahat ng ito. Sabi niya, nasabi ko yung mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan. Mayroon kayong kapighatian sa mundong ito. Pero hindi po siya tumigil doon. Ang sabi niya, pero huwag kayong mawala ng loob. Huwag kayong manghihina. Huwag kayong madi-discourage. Ako, na-overcome ko ang sanlibutan. Anong ibig sabihin niya sa atin? Yung mga matataas ang level ng pag-unawa, alam na yun. Ano gusto sabihin sa atin? Dahil kayo na sa akin, katulad ko, magtatagumpay din kayo kahit ano pa ang inyong mga tinataglay na suliranin at bagabag at tribulasyon sa mundong ito. I have overcome the world, and if you are with me, kapag ako ay nasa iyo, kapag ako ay kasama mo, magtatagumpay ka rin. Amen! Alam niyo, yung komunyon natin ngayon ay kapahayagan ng encouragement ng ating Panginoong Hesus sa atin. Ang gustong sabihin sa atin ng komunyon, huwag kang susuko. Huwag kang susurrender. Huwag kang matatakot. Kahit may kamatayan, may muling pagkabuhay. Kahit may pagkakapako sa krus, mayroong pagtatagumpay. Alam nyo, ang istorya ng komunyon ay istorya ng malungkot na parte ng buhay ni Jesus. Pero sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin, sapagkat sa pamagitan ng pag-aalala kay Jesus, maalala natin na ang buhay ay hindi nagwawakas sa pagdurusa, sa suliranin, sa bagabag, sa kamatayan. Bagkus ito ay makakarating sa muling pagkabuhay sa piling ng Panginoon, puno ng kagalakan. Di ba? Ang laking encouragement na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa lahat ng mga taong sumunod sa kanya. At sa ating lahat, napakalaking encouragement ito. Kaya mabuti nandito kayo, tayo sama-samang magkukumunyon upang alalahanin na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, come to me, and I will give you rest. Mga kapatid, inaanyayahan ko kayong samahan niyo ako na tayo ay magmisyon. At ang una sana nating maging misyon ay ang maging encouragement sa bawat isang kapatid natin dito. Please, I appeal to you, huwag po tayong maging discouragement sa bawat isa. Huwag po tayong maging tisod. Kasi sa Biblia, alam niyo kung ginagawa sa tisod, sabi niya ang Biblia sa atin, bitina ng bato sa leeg. Mabuti pa yung gayon, bitina ng bato sa leeg at ihulog sa dagat. Dahil talagang sila'y walang naipagsisilbi. Ang sino mang katitisuran ng kanyang kapatid ay walang naibibigay na kabutihan at silbi. Sana, ang una nating maging misyon ay ang maging encouragement sa bawat isa, sa ating pamilya, sa ating kapatid, sa ating mahal sa buhay, at sa bawat isang kasama sa church, at sa bawat taong nakakasalamuhan natin, saan man tayo naroon. At kapag tayo ay nagiging
encouragement. Ang Diyos ay natutuwa at nagagalak at napapangiti sa atin. To God be the glory. God bless you. Purihin ang Panginoon. Ang paghahandog. Paanyaya sa paghahandog. Ihandog natin ngayon sa Panginoon ang mga simbolo ng pasasalamat sa lahat ng biyaya niya sa atin at ang mga kapahayagan ng ating pagmamahal at pagtangkilik sa kanyang iglesia. Dakilang Diyos, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa mga handog na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ito para sa ganon ay lagi kaming magpuri sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
sa aking hati ang tinapay, gaya sa pampangit sa ikaw ay palagi nabubulungan. Ang katotohanan, basbasan mo, tulad sa nasang kalayaan, buhat sa'yo, ang kapayapaan ay kakatin ko. Inapay ng buhay na bumaba, buhat kalangitan ay biyaya. Ay mahina Mga kapatid, ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pag-aalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng ating iglesia. Hindi ito ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Subalit sinasalamin ito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madaing ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangang saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamatayan, ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalong sa banal na hapag ng ating Panginoon. Ang sino mang hindi kumikilala kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ay hindi maring makibahagi sa banal na piging na ito para sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, lubos po ang aming pasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, na bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo po
na kami ay maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawa sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang sarong at kanyang sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Narito ang saro, ang katas ng ubas. Narito ang tinapay, ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Kunin, tanggapin, kainin at inumin po natin ito. At ito'y gagawin natin bilang pag-aalaala sa Kanya. Sabay-sabay tayong kakain at iinom. Dakilang may likha sa kalingat pag-unawa, mangyari ang iyong diwan sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng salat ang lahat sa araw-araw, turuan magparaya, gaya ng iyong ihadyan mo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at lahat.
pagsaluhan natin ang Narito ang tinapay, ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon ng bansa. na inihandog sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Doon natin Tanggapin natin ito at kainin at gawin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. kaya sa iisang hapag ating itatag, ibangon, itindig sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan. Doon natin ipagdiwang kapayapaan at pag-ibig. Narito ang saro, ang katas ng ubas, ang simbolo ng dugo na ibinuhos ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tanggapin natin ito at inumin at gawin natin ito bilang pag-aalaala sa Kanya. Dulang ng Ama, pagsaluhan natin ang lupa at damhin ang sugat ng bansa. At doon natin ipunla butil na diwang mapagpalaya sa iisang hapag ating itatag, ibangon, itindig sa dulang ng katotohanan, Sa sahig ng katarungan, doon natin ipagdiwang. kapayapaan. Tayo po'y tumayo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo sa aming, lalo na sa kaligtasang aming nakamtan. Salamat po sa iyong kaloob na buhay. Ang katawan at dugo ni Jesus na ipinagkaloob doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas, naglinis ng aming mga kasalanan upang kami maituring mo mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, habang patuloy po naming ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo umawit ng isang napakagandang himno, ilang paalala lamang po. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo magkakasama. At salamat sa Diyos sapagkat wala pong bakante dun sa taas. Marami dito. Salamat sa Diyos sapagkat marami ang nakakarinig ng kanyang mabuting balita sa araw na ito. Praise the Lord.
May mga kapatid tayong galing pa sa malalayo, lagi natin kasama. Dito nagsisimba from Binyan, from may taga Palawan pa nga, may bagong dating, anak ni Sarah. Hello. Si Atong at saka si nasaan? Sa kabila. Okay. Salamat sa Diyos. At sa bawat isa, purihin ng Panginoon. Huwag po natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip tayo maging encouragement sa isa't isa. Yung pagsisimba ay pag-encourage po sa ating mga kasambahay. Pang-encourage na tayo ay magtiwala sa Diyos. Sa Diyos lamang. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Salamat sa Panginoon sa nasaan ang atinita? Nag-birthday kahapon. Hello. Salamat po sa Diyos. 81? Wow. Kay buti ng Diyos. Salamat po. Happy birthday, Alan Cantona. Ngayong araw na ito, tsaka kay Hermon. Bukas. Meron pa ba? Happy birthday. Maligayang bati. Maligayang bati sa inyong pagsilang. Diyos nawa ang magpalang ng mahabang buhay. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. May the Lord God bless you. Mga kapatid, ngayong week na ito ay medyo magiging busy tayo. Dito po sa ating church isasagawa ang mandatory continuing theological education ng mga pastor ng Quezon at ng Laguna. Mabuti hindi sumama yung Cavite at Batangas. Wala tayong paglalagyan doon. Pero yung mga church workers ng Quezon at Laguna Province ay magsasama sa isang continuing theological education dito sa atin. Siguro mga 60 to 80 na mga katao yan. At tayo po ang host. Panalangin po natin na maging maayos ang ating hosting. Kakayanin naman po natin, marami tayong mga rooms na pwedeng patulugan na air condition at ito naman session hall namin. At ito po ay once every quarter ginagawa. Iba't ibang simbahan ang pinupuntahan. So, na taong tayo ay may kakayahang mag-host, tsaka tayo paborito. Para tayo pinapaborito ng marami. Siguro dahil sa ating communication facilities, sa ating mga comfort rooms, and etc. Medyo maayos po dito kumpara sa ibang mga churches. Salamat sa Diyos. Panalangin po ninyo na sana ay maging maayos ang ating pangangasiwa ng lahat na ito. I need your prayers. I need your help. Pwede po kayong pumunta dito, pumasyal kayo dito, tumulong. Bagaman meron po silang hinire na magluluto at mamamahala sa kusina. Atin lang po talaga ay venue. At malaki pong bagay na ating ipanalangin na naway maging ligtas sila sa paglalakbay. As far as General Nakar, Impanta, kung gusto niyong makita si Pastor Bert, darating po siya dito. Tatay Bert. At as far as Bundok Peninsula, General Nakar, ito naman sa kabilang dulo ay San Andres, Quezon, yan po yung mga dulo natin. So, sana po maging ligtas sila. Nag-request ng panalangin ng Kuya Ubeng. Siya po ngayon ay
nag-undergo ng isang treatment dahil sa sobrang pain na pinagdadaanan niya. Panalangin natin ang Kuya Ubing natin. Dison. Sa San Pablo po siya. At doon po sa isang hospital doon, sinasagawa ang treatment. Mayroon po akong isang good news. Kung kayo po kung may kakilalang member ng ating church na hindi pa kasal, pero may anak na sila o nagsasama sila, at kung ang problema lang nila ay pinansyal, ay wag na pong problemahin. Kakasal ko po sila. Hindi naman requirement ang handa Hindi naman requirement ang trahe. Kailangan ay may lisensya ang pastor at may lisensya sila. Tutulungan ko para hindi na po kasi ako magre-renew after December 31 ng aking lisensya sa pagkakasal para sa aking retirement. So, between now and December 31, libre ang kasal dito. Lalo na dun sa mga may mga anak na dahil lang sa anumang suliranin ay hindi mapagpasal. Kung wala pong legal impediments, kahit po walang lisensya, atin pong pwedeng ikasal because of Article 35. Isa pong offer sa inyo. Basta ang mahalaga lang po, may kasamang 2 saksi sang-ayon sa batas. 2 lamang saksi at kayong 2, magkakapirmahan po tayo diyan. Samantalahin po ninyo hanggang hindi expired ang aking lisensya. Huwag po kayong aalis pagkatapos ng panambahan. Meron tayong tinapay at kape uli at saka may Sunday school. At sana ay meron kayong baong memory verse. Hindi naman po require yung memory verse sa pagkakape. Sunday school na lang. Simula ngayon, today, ate? Bawat isa ay mag-share ng kanilang inspiring memory verse. Habang inaawit natin ang awit ng pagtatalaga, no one ever cared for me like Jesus, tayo po ay maghahandog para sa ating church building fund.
I see it. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Wala pong ibang nagmahal sa amin na higit sa pagmamahal mo. Salamat po ng marami. Salamat po sa iyong pagbibigay ng iyong buhay, ng iyong katawan, ng iyong dugo para sa amin. Naway lagi naming alalahanin sa pamagitan ng komunyon ng ginawa mong ito. Naway hindi namin makalimutan na ikaw ay nagsakripisyo para sa amin. Kaya kami rin naman ay dapat magsakripisyo para sa iyo. Bilang pasasalamat namin sa iyong pagliligtas sa amin. Panginoon, dalangin namin na kami nawa paglabas sa dakong ito mula sa paghayo namin ay maging encouragement, maging tagapagbigay lakas loob at kapayapaan sa bawat isang makakasalamuha namin. Naway hindi kami maging katitisuran. Naway hindi kami magiging disappointment sa kanila. Kami nawa ay kakitaan ng aming malalim na pananalig sa iyo. At ang pananalig na ito ang siyang maghatid sa kanila, sa mga taong aming maaabot, na sila ay manalig din sa iyo at maging inspirasyon din para sa iba. Salamat po sa iyong blessing sa aming mga buhay. Kami nawa ay maging pagpapala rin sa iba. Salamat po sa mga birthdays, sa mga kapatid naming binigyan mo ng kaarawan. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang aming nakamtan. Narito po ang mga anak mong naniniklohod. I-bless mo po sila, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Nawa po, Panginoon, ay makamtan nila ang kanilang mga inihiling at ninadalangin at mga prayer request sa iyo. At maraming salamat po sa mga ibinigay mo na sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagsama at pagpapala sa aming kapatid na ubing sa kanyang pinagdadaanan ngayon na sakit at paraan ng pagpapagaling. Panginoon, sa iyo po namin siya inihabilin. Sa iyo namin inihabilin ang aming kapatid na Lilibet Veronilla. Gamitin mo po nawa ang aming pananampalataya upang makapagbigay ng encouragement sa kanya. At sa kanyang karamdaman nawa, ikaw ang humipo at magpala. At sa bawat isang kapatid namin, Panginoon, na mayroong mga pinagdadaanan, may suliranin, may bagabag, may mga kahirapang dinadanas, Panginoon, ikaw nawa po. Sa iyo po namin inihabilin ang aming buhay. Pati po ang aming mga kapatid at mga kasama sa ibang bansa, mga kasama namin online, ikaw nawa po magpala. Sa iyo po namin inihabilin ang lahat na ito. At naway ang iyong pagkalinga, pagmamahal at pagliligtas ay laging maranasan naming lahat. Igawad mo po ang iyong banal na bendisyon at gamitin mo po ang iyong lingkod upang maging daluyan ng iyong pagpapala. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap naman ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole.
God is good. All the time. To God be the glory. God bless you.